magtatagal. Ang oras po ngayon ay alas 5. Kaya matatapos po tayo ng mga alas 6. Alright? Okay na po ba yun? Good deal? Mga alas 6 lang. Kasi alas 5 pa lang naman eh. 5:53. So siguro na matatapos tayo ng mga 6:59. Okay na yun. No? Alright, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po muling magbasa. Pakasundan na lang sa inyong mga Biblia habang binabasa ko po yung ating text. In Mark chapter 8, from verse 34 down to verse 38. Are you there? Please share your Bible sa mga walang Bible. Mark chapter 8, verse 34, the Bible says, "And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels." Tayo po'y pumigit, sumandali at tayo na lang. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa gabing ito na muli niyo po kaming ibinalik sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa pangunguna at pag-iingat niyo po sa amin. Salamat po sa inyong presensya at ganoon din po, salamat sa mga binigay niyo po sa aming first-time visitors sa gabing ito, sa aming mga second-timers, sa mga bagong kapatiran. O God, please, patuloy po pong abutin ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin, lalo tigit itong mga aming mga bisita. O God, maging handang sisidlanawa ang aming mga puso at isipan ng inyong mga banal na salita. O God, kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lang ang bibig ng iyong lingkod. O God, pagpalain mo po ang inyong mga salita at pagpalain niyo po ang bawat isa. And also make us a blessing sa bawat isa. Pagpalain mo rin po ang aming pastor, Pastor Hill. Ganun din po ang kanyang buong tahanan. Ganun din po the church, the CBBC, CSI families, patuloy po pagpalain at gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala sa mga tao, lalo't higit sa mga taong pinagkatiwala niyo po sa amin para i-overseer. Salamat, Panginoon Diyos, sa pribilehiyong kami po pinagsama-sama niyo sa inyong katawan, sa inyong iglesia, at kami po may kalayaan na sumamba at maglingkod po sa inyo. O Diyos, salamat po, ibinabalik po namin ng buong kapurihan ang kaluwalhatian po sa inyo, O Diyos, at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright, please be seated in the presence of God. Okay, wala nang maingay. You better listen. Listen very carefully. Makinig ng maigi, ng maayos. Okay? So, ang pinag-uusapan natin, ano nga? The greatest regrets that we must understand. Kailangan nating maunawaan yung bagay na ito. Yung bagay na pagsisisihan natin sa buhay natin, bandang huli. So, before it's too late, no, bago ka pa dumating sa pagsisisi sa bandang huli, magsisi ka na ngayon. Sabi, may kasabihan tayo, ang pagsusisi laging nasa huli. Hindi. No, pwede ka na magsisi ngayon bago ka pa magsisi sa huli. You better repent. Just repent. Just change your mind towards God. Be saved tonight, and have a new life in Christ. Right? Ito'y invitation. Sabi ko nga sa inyo, ito'y invitation ng Panginoon. It's a challenge of the Lord Jesus Christ sa mga tao, hindi lang sa Kanya mga disciples, sa mga tao na gustong sumunod sa Kanya. Sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, deny yourself. Disown yourself. Huwag mong pahalagahan masyado yung sarili mo. Huwag mong sabihin sa sarili mo,
magandang lalaki ako, magandang babae ako, kailangan ko ng mas maraming atensyon. Huwag mong pahalagahan yung sarili mo, kundi ang pahalagahan mo sa sarili mo ay ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo dapat. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon. No? Then sabi niya, take up His cross. We must be willing to sacrifice for the cause of Christ and the Gospels. No, dapat willing tayong magsakripisyo alang-alang sa Panginoon. Handa natin yung batain yung kahihiyan, handa natin batain yung kahirapan, alang-alang kay Kristo at sa kanyang mga salita. No? Then, sabi ng Panginoon, then follow me. Oh, we can freely follow the Lord. Oh, malaya tayong makakasunod sa Panginoon kung handa tayong sumunod. Kung tatanggalin natin yung mga bagahe, yung pampabigat sa pagsunod. Ano ba ang pampabigat sa pagsunod sa Panginoon? Isa lang naman yan, kasalanan. Ibang uri man ng kasalanan, pero ang bottom line, kasalanan ang nagpapabigat sa buhay Kristiyano natin para hindi tayo makasunod sa Panginoong Hesukristo. Oh? So the greatest regrets that we must understand, sabi ko sa point number 1, regrets of what? Not serving the Lord from the start or from the very start. Nung nakakita mo, narinig mo yung invitation ng Panginoon, bakit hindi ka pa naglingkod sa Panginoon? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman sinabing mag-full time ka kasi hindi ka rin naman kaya talagang, hindi pa natin kayang mag-sustain ng pangangailangan ng napakaraming full time. No? Hindi full-time staff ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay yung merong puso sa pagsunod sa Panginoon. Pero kung tinatawag ka ng Panginoon sa full-time ministry, walang ahad lang dapat sa'yo. Kahit na yung kahirapan pa, yung nakikita mo, wala akong tulugan sa church. Wala akong ganito. Wala kang mapapala. Kumbaga, materially o physically o financially, wala. Pero alam mo, tinatawag ka ng Panginoon, you must be willing to sacrifice. Just be willing to sacrifice. Just be willing to sacrifice for the cause of Christ and the gospel. Yun lang naman ang imbitasyon ng Panginoon. Be willing to sacrifice. Just disown yourself. Huwag mong pahalagahan yung sarili mo. Huwag kang matakot na mangingitim ako pag ako lagi nagsusoul winning. Baka pumangit ako pag nagsuko ako ng buhay sa Panginoon. Kapatid, wala namang maganda sa'yo. No, actually, yung lahat ng mga nag-full-time dito, dati pangit sila. Pero ngayon, tignan mo yung mga itsura nila. Unti-unti silang gumaganda. Kasi ang kagandahan ng Kristiyano ay nagmumula sa loob. Kung ano yung nasa loob, lalabas yan. Magmamanifest sa yung countenance, sa yung mukha. Kaya nung una kala mo hindi ka maganda, pero pagtingin mo sa salamin, ay ganun pa rin. No. Maganda ka sa paningin ng Panginoon. Napakahalaga nun. Napakahalaga. Na maunawaan natin, kaya tayo sumusunod sa Panginoon dahil tayo ay tinawag ng Panginoon, sumugon tayo sa invitation ng Panginoon. Willing ka mag-sacrifice So bakit hindi? Di ba? Yun naman ang purpose ng ministry, ng gawain ng Panginoon. No? So, wag mo nang antayin, dumating ka sa punto na, kung alam ko lang. Kung alam ko rin, hindi lang naman pala ako makakatapos sa pag-aaral ko. Nakapag-asawa po tuloy ako ng napakabata. 14 anyos pa lang ako. Kung alam ko lang, dapat nagsuko na ako ng buhay sa Panginoon, naglingkod na ako sa Panginoon. No? Totoo lang. Ito ang siguradong buhay. Ito yung siguradong maayos na buhay, yung sumunod kay Kristo. Amen. So that's the first thing. No? Regrets of not serving the Lord from the very start. At yung pangalawa, ano ngayon?
regrets of not giving for the Lord. Sabi ko nga kung ano mang bagay ang maibibigay natin sa Panginoon, ibigay na natin habang able tayo. In fact, may tinuturo ang Panginoon Sabi niya, yung prinsipyo niya, withhold not good to whom it is due. Huwag mong i-withhold yung mabuting bagay na pwede mong ibigay kung nasa sayo na rin lang yan ngayon. Huwag mo nang sabihin mamaya na, huwag mo sabihin bukas na, o sa susunod na araw na lang. Kung meron ka, ibigay mo na. Yan yung giving. No, huwag mo nang aabutan pa ng kamatayan yung pagbibigay mo Ibigay mo na habang meron tayong kalakasan. And besides, no, anumang inipon natin sa ating sarili, nag-ipon tayo ng maraming pera sa bangko, nagtayo tayo ng malaking bahay. Ang tanong ko, madadala mo ba yan? Pag ikaw ay kinuha na ng Panginoon, madadala mo ba yan? O kung hindi mo madadala, kanino mo iiwan? O di pag-aaway-awayan yan, pag-iiwanan mo. Kaya nga maraming magkakapatid ngayon, nagkakasuhan dahil yung iniwan na lote ng kanilang mga magulang, mga iniwan na property, maliit na nga, pinag-aawayan pa. Lalo na kung malaki. Pag-aawayan talaga. No, kaya ang mahalagang iiwan natin sa mga anak, yung tamang pagsunod kay Kristo. No, ibigay natin ang lahat sa Panginoon at turuan natin magtrabaho yung ating mga anak. Kasi pag natutong magtrabaho yung ating mga anak, hindi sila magugutom. Hindi magugutom ang taong masipag. Just be willing to work. Amen. No. So, sabi ko nga sa inyo, this is the greatest regret that we must understand. Regrets of not serving the Lord from the very start and regrets of not giving your best for the Lord. Kanina, pinag-usapan natin yung rich man na akala niya okay na siya. Masunurin siya sa batas ni Moses from his youth Tapos lumapit siya sa Panginoon. Panginoon, paano ako mapupunta sa langit? Paano ako magmamana ng kingdom ng Diyos? Ibenta mo yung mga ari-arian mo, ipamigay sa mahihirap. Then, sumunod ka sa akin. Di ba? Tumalikod siya sa Panginoon na napakalungkot. Andun na sana siya yung opportunity niya na maglingkod, makasama ang Panginoon for the rest of his life. Tinanggihan niya pa. Bakit? Ano ang hindi niya maiwan? Yung kanyang kayamanan. Kaya nga pag binasa mo yung context na yun, makikita mo doon na napakahirap. Sabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Mas mabuti pa yung kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. No? Pero hindi lang naman mayaman Kahit man mahirap, mahirap pa rin pumasok sa kaharian ng langit. Bakit? Inuuna niya pa rin yung sarili niya. Kakapiranggut na nga na pera, uunahin niya pa yung pangpasaya sa sarili niya. Bibili ng sigarilyo, bibili ng alak, bibili ng drug, bibili ng load para pang ML, pang TikTok. Wala sa isip niya yung magbigay sa Panginoon. Pero pag natutunan natin yan man ang hinihingi ng Panginoon sa atin, yung matuto tayong magbigay ng ating sarili, maging willing tayo magbigay ng ating sarili, at magbigay kung anong meron tayo. Because our God is an excellent God, and our God deserves the best gift that we could give. Siya yung deserve siya ng anumang bagay na pwede natin i-offer sa Kanya. At saka, saan magaling pwede natin ibigay sa Panginoon? Sa Kanya rin naman. Wala naman tayong pag-aari sa ibabaw ng lupang ito. Lahat ay galing sa Diyos. Bakit hindi natin may offer sa Panginoon? Huwag mong antayin na dumating ka sa puntong pagsisisihan mo pa yung bagay na yan. Psalms 49.
Psalms chapter 49. Starting in verse 16. Sabi diyan, be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. For when he dieth, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Yun yung sinasabi ko kanina. No? Huwag kang mainggit sa mga yumayaman. Huwag. Huwag kang mag-alala. Na ikaw walang kayamanan, tapos yung kapitbahay mo maraming kayamanan. No, kasi yung kayamanan niya, hindi niya naman madadala sa grave. Kahit yung kanyang glory, yung kanyang katanyagan, hindi niya madadala yun doon. Kaya mas mahalaga na kung meron man tayo, mas magandang i-offer natin sa Panginoon. Lay up for yourselves treasures in heaven. I hope you're listening. It is for yourself. It is for ourselves. Pag nagbigay tayo para sa gawain ng Panginoon, pag nagbigay tayo para sa Panginoon, hindi yun para sa Panginoon. Mayaman na ang Panginoon, hindi niya kailangan ng pera. Tayo lang ang nangangailangan ng pera. Ang Diyos hindi niya kailangan ng pera natin. Pero pag magbibigay tayo para sa kanyang gawain, sa kanyang ministry, ibig sabihin, doon tayo nakapag-lay up, nakapag-iipon ng ating kayamanan sa langit. And that is for ourselves. Para yan sa atin, hindi yan para sa Diyos. Amen. I hope you're listening. Ecclesiastes. Ecclesiastes in chapter 5 in verse 15, sabi diyan, and as he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Wala siyang madadala. Anumang meron kang kayamanan dito, hindi mo madadala pag namatay ka na. I hope you're listening. Everything in this earth ay temporal. Lahat ng bagay na nandito sa lupa ay pangsamantala. Huwag kang mag-ipon, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, lay up not for yourselves treasures upon the earth. Bakit? Meron ditong kalawang, merong magnanakaw, maraming sisira para lang kuhanin yung yaman mo na yan. Instead, sabi ng Panginoon, doon ka mag-ipon ng yaman mo sa langit. At paano mo gagawin yan? Give for the Lord. Huwag mo antayin na dumating ka sa mag-regrets ka na lang of not giving for the Lord. Pagsisisihan mo na lang, sana ibinigay ko na lang. Sinabi ni Paul yan. Tingnan mo, isa rin yan. Siya sinabi ni Paul in 1 Timothy chapter 6 in verse 7. Sabi ni Paul kay Timothy, for we brought nothing into this world, and it is certain, sigurado, we can carry nothing out. Sigurado, wala tayong madadala. No, kahit na sabi mo, pagka libing mo, isasama yung mga kayamanan mo sa libingan mo, hindi mo na madadala yun. Narinig mo yung patotoo ng rich man sa Luke chapter 16 kanina? Wala siya. Ang tanging na lang burden niya ay yung kanyang 5 kapatid ay makapakinig ng gospel. Kasi wala na siyang pag-asa, nandun na siya eh. Wala man siyang madala. Maaring mayroon siyang magandang bahay, meron siyang malalakas na air condition sa bahay, malamig ang kanyang bahay, pero naghihirap siya dun sa place of torment
And we called it hell. No. So wag natin mantayin na magsisipa tayo before it's too late. We better repent before it's too late. Kaysa magsisi tayo pagka huli na. Oh, sinasabi ni Paul, wala tayong madadala. O kung wala tayong madadala, ano dapat natin gawin? Lay up for yourselves treasures in heaven. Alam mo? Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo ngayon. Kung alam ko kaya na ngayon, mamaya, kukunin ka na ni Lord. Kung alam mo kaya na mamaya, nasa langit ka na. Ano kaya ang gagawin mo ngayon? Yung nalaman mo lang, kukunin na ako ni Lord, mamaya 12:00. Ano kaya ang una mong maiisip? Ha? Sa magulang maiisip niya, paano na lang tong anak kong maliit? Anong maiiwan ko sa kanya? Di ba? No? Pero ang totoo dun, ganito ang gagawin mo. Makinig kayong mabuti. Pag nalaman mo na ikaw ay kukunin na ni Lord, mananalangin ka. Just like King Hezekiah. Nanalangin siya at ang Panginoon dininig ang kanyang panalangin. At dinagdagan siya ng another 15 years sa kanyang buhay. Pero ako sigurado ko, gagawin mo ito. Mananalangin ka rin. At sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo pa ako ng buhay ngayon. At kung bibigyan mo ako ng buhay ngayon, maaring pangako mo, maglilingkod na po ako sa iyo, Panginoon. Maaring pangako mo, ibibigay ko lahat ng meron ako sa iyo, Panginoon. Bigyan mo lang ako ng buhay. Sa palagay mo, gagawin mo yon? Ha? Gagawin mo kaya yon? Sigurado ko gagawin mo yon. Ha? Gagawin mong makikiusap ka sa Panginoon na bigyan ka ng buhay dahil hindi ka pa handang mamatay. Ngayon, kung gusto mo naman pala magkaroon ng mahabang buhay, bakit ayaw mong sumunod sa Panginoon? Ay, yung pagbibigay pa lang ng tithes, hirap na tayo, tapos sasabihin mo, Panginoon, huwag mo muna akong kunin, ha? Sa tigas ng ulo mo na yan, kukunin talaga kita kung ako si Lord. Kung ako si Lord, matagal na kitang kinuha. Magpasalamat kang hindi ako si Lord. Diba? Pwede naman tayong sumunod sa Panginoon. Diba? Pwede naman tayong sumunod eh. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon na tayo ay maging masunurin. Kaya nga it is an invitation for everybody. That whosoever, sino man ang gustong sumunod sa akin, let him disown himself. Huwag mong pahalagahan yung sarili mo na yan. Na masisira yung gandang lalaki mo, masisira yung gandang babae mo, mahihirapan ka, anumang rason mo, whatever your reason. You have no reason at all. Ha? Walang pinakamagandang bagay na dapat nating gawin kung alam na nating tinatawag tayo ng Panginoon, kundi sumunod sa Panginoon. Huwag mo nang antayin makipagbagay sa Panginoon. Panginoon, please. Pasalamat na lang kay Hezekiah, sinugod siya ng Panginoon. At dinagdagan siya ng another 15 years. O imagine mo kung mamaya kukunin ka na ni Lord. Di ba lahat gagawin mo? Lahat gagawin mo. Lahat i-offer mo, huwag ka lang kunin ni Lord. Amen. Sisiguraduhin ko sa iyo, ibibigay mo lahat. Lahat ng savings mo sa bangko, ibibigay mo lahat. Tutugunin ka lang ng Panginoon na nahabaan pa yung buhay mo. Ako'y sigurado gagawin mo yan. Pataantayin mo pa yun. Ba't hindi mo na lang ibigay ng kusa at hayaan mong pagpalain ka ng Diyos ng mahabang buhay? Kaysa makipag-bargain ka pa. Kung alam ko lang,
Sana, naglingkod na ako kay Lord. Kung alam ko lang na dahil sa hindi ko pagbibigay ko, kukunin ako ni Lord, sana binigay ko na lahat. Aantayin mo pa ba yun? Ha? I hope you're listening. Ha? Kapatid, that's regrets of not giving for the Lord. We should give what we could give for the Lord. And it must be the best gift that we could give. Minsan, mas galante pa tayo magbigay sa iniirog natin dito sa lupa. Bibili ka ng mamahaling bulaklak para lang maibigay mo sa iyong nililigawan. Bibili ka ng mamahaling chocolates para lang maibigay mo sa iyong iniirog. Papangakuan mo siya, susungkitin mo ang bituin. Willing kang tumawid ng maraming bundok. Maibigay mo lang ang matimis mong oo sa akin. Lahat magsasakripisyo ka para sa iyong iniirog. Pero paano naman ang Panginoon? Gaano ang pag-iistima mo sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay? Na pwedeng magbigay sa iyo ng mas mahabang buhay, ng kalakasan. Gaano natin minamahal ang Diyos sa buhay natin? I hope you're listening. Kung makakapagbigay naman tayo ng best gift natin sa Panginoon, bakit hindi natin bigay? Yung ibibigay natin sa tao, dito lang yan. Pero yung ibibigay natin sa Panginoon, yan yung makikita natin sa langit. Tingnan natin, logically, pag-usapan natin mabuti. Kung yung binibigay natin sa Panginoon, ito yung pinapadala nating materyales sa langit. Kasi sabi ng Panginoon, magpiprepare siya ng mansion natin sa langit. No? Yung mansion na yan, kung sakasakaling yung pinapatayo ng Panginoon ay yung pinadadala natin. Sa palagay mo, kailan matatapos yung mansion mo? Eh yung mansion pa lang dito, magpatayo ka ilang milyon. Ha? Eh gaano kaya? Tapos na kaya? Baka hanggang ngayon wala pang bubong. O baka isa pa lang ang poste. Bakit? Kasi kuripot tayo magbigay, magpadala ng materyales. Gusto natin ng mansion dito, pero sa mansion sa langit parang hindi totoo. Kapatid, certain ang langit. Just in case na hindi mo nare-realize. Basahin natin para baka hindi mo nare-realize na ang langit ay certain place. In John chapter 14, a familiar passage in the book of John. Sabi niya sa chapter 14, in verse 1, ng book of John, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. It is the Lord Jesus Christ na nagsasalita. Sumampalataya kasama at sa akin. Because there is one God in the unity of Godhead in three in person. No? One God in three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sabi niya sa verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where am I, there ye may be also. Sabi ng, and whether I go, you know, and the way, you know.
Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, kung saan ako pupunta, alam niyo na. Ha? At kung ano ang daan, alam niyo na rin. Nag-assume ang Panginoon na alam na ng kanyang mga disciples. Pero alam mo ba, na nagtanong si Thomas, sabi niya sa verse 5, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. Hindi namin alam kung saan ka pupunta. We know not whither thou goest, and how can we know the way? At paano namin malalaman yung daan? Kaya nga ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanya, sa verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang ibang daan patungo sa langit kung saan merong maraming mansyon ang Diyos. Doon siya pupunta. At minsan isang araw, babalik siya sa panahon na hindi natin inaasahan. Sabi ko nga, sa akin lang naman yon, kung yung binibigay natin para sa kanyang gawain, ang ipinagtatayo ng mansyon, tapos na kaya yung mansyon mo ngayon? Hindi ito palakihan. Hindi ito palakihan ng binigay natin sa church. No. Ang pinag-uusapan dito ay yung tapat na pagbibigay. May requirements ang Diyos sa pagbibigay. Just in case na hindi ka pa naniniwala, you ought to believe now before it's too late. Maniwala ka na, kapatid. Kung bakit, tagal na akong hindi nagbibigay pa ito, hindi man ako nakakatanggap ng parusa sa Panginoon. Ang tawag yan ay mercy. That's right. Yan ay mercy ng Diyos sa'yo. Hindi ka nakakatanggap ng parusa na alam mong kasalanan mo. That's because of the mercies of God. Yung maraming mercies. Pero, matandaan mo, ang Diyos ay nauubusan din o kusa niyang inaalis siyang mercy na yan. Hindi palagi nakikipagpunyagi ang Diyos sa tao. Meron siyang binigay na time frame. You better listen before it's too late. Bago ka mag-regrets of not giving for the Lord. Kung alam ko lang nakukunin na pala ako ni Lord ngayon, sana pinugay ko na lang kay Lord lahat. Yung tuloy yung iniwan ko sa mga pamilya ko, pinag-aawayan nila ngayon, nagpatayan pa sila. Nung nagpatayan, imbis na makasama ko dito sa langit, andun sila sa impyerno pare-parehas. Bakit hindi natin naturuan na sumunod sa Panginoon? Amen. Kaya kapatid, hindi ito pantasya. Actually, yung Baptist is not a religion. Baptist is a practice of faith. Ito'y practice ng ating pananampalataya. Kaya ka naging Baptist, kung paano ka naging membro ng Baptist Church, Local Believing Bible Baptist Church dito. Ibig sabihin, yung Diyos, Panginoong Jesucristo mismo ang naglagay sa iyo dyan. Para mag-practice ka ng pananampalataya mo. At isa sa pananampalataya natin ay yung pagbibigay. Huwag mo nang antayin na makarating ka sa point na pagsisisihan mo, sana ibinigay ko na lang. Panginoon, please spare mo yung buhay ko. Bigyan mo pa ako ng kalakat. Ibibigay ko na sa'yo lahat. Na-remember niyo yung kaninang rich man na nag-ipon ng kayamanan para sa kanyang sarili? Kinuha ni Lord. Hindi niya napakinabangan yung inipon niya. So, ba't ka mag-iipon? Ng pag-aawayan lang ng pamilya mo. Turuan natin yung ating mga anak na magtrabaho. At pag natuto silang magtrabaho, hindi sila magugutom. That's for sure. No? Huwag mag-ipon. Hindi masamang makaipon ka ng yaman. Sa Bible, maraming mayayaman. Si Job mayaman, si Abraham mayaman, maraming mayayamang
tao ng Diyos, Old Testament prophets or Old Testament people. No? Pero ang maganda sa mayayaman na to, hindi nawawala yung prioridad niya sa Diyos. At pag inuna natin ang Diyos, sigurado kong pagpapalain tayo ng yaman. I hope nakikinig po tayo. Mahirap na nagkamal tayo ng yaman, nag-ipon tayo ng yaman para sa sarili natin, pero wala ang Diyos. Ultimong pagbabalik ng para sa Diyos, hindi mo binibigay. Iniipon mo, tinatago mo para sa iyo. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Tell me, sino makikinabang niyan? Maliwanag yung sabi ni Malakay eh. Ha? Bring ye all the tithes. Yung tithes is 10% ng income mo. Para ano? That there may be food in my house. Para may pagkain sa loob ng aking tahanan. Kasi sa aking tahanan, may mga manggagawa. May project ako. Yung gawain ko yan, gusto kong lumago, kaya kinakailangan mong magbigay ng tapat. Kasi gagamitin yan ng Panginoon para sa gawain niya ng lumalago. Kaya tayo hindi lumalago individually kasi hindi tayo marunong sumunod sa Panginoon. I hope you're listening. Nakikinig po ba tayo? Kapatid, huwag po kayong maniwala sa mga Kristiyano na nag-i-encourage sa inyo. Wala naman sa Bible yung tithes para sa mga Kristiyano ngayon. Hindi na ito inutos sa church, kundi ito'y inutos sa mga tao ng Diyos, sa Israel, sa Old Testament time. Huwag po kayong maniwala dyan. No? Pinagtibay lang yan ng law ni Moses. Pero bago magbigay ng law ang Diyos kay Moses, nung una pa lang mga tao from Adam at yung mga naunang patriarka, nagbibigay na sila ng tithes, nagbibigay na sila ng first fruit nila. Wala pang law. Kaya kung sabihin na pagdating sa New Testament, sa church era, tatanggalin ng Diyos yung pagbibigay. Kapatid, hindi bababa ng Diyos yung kanyang standard para ikaw maging mediocre. God hates mediocrity. Hindi mo mapapatunayan yung malaki, yung pananampalataya mo kung di ka matututong magbigay sacrificially. At ang pinakamagandang sukatan ng ating pananampalataya sa Diyos ay yung pagbibigay natin. I hope you're listening. Yung pagbibigay ng ating pananalapi, yan ang magandang sukatan ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Pag minamahal mo, ang bilis-bilis natin magbigay eh. Di ba? Hingian ka lang ng load ng textmate mo, bigay ka agad eh. Kasi sabi mo, loves mo eh. Pero bakit yung nire-requires ng Diyos sa atin, hindi natin may bigay? Now tell me. Requirements ng Diyos yun, it is God's command. At ikaw naman ang pagpapalay ng Diyos pag sumunod ka sa command. Tapos gusto natin ng kalakasan. Tapos gusto natin ng mahabang buhay. Paano ka pagpapalain ng Diyos ng kalakasan? Paano ka pagpapalain ng Diyos ng maraming pera kung tayo ay kuripot magbigay sa Panginoon? Now tell me, paano? Ha? Sabi ko nga sa inyo, kung meron mang pinakatapat na magbigay, matututong magbigay dito sa church na ito, yung mga Sunday schooler. Kasi doon yung mga bata, kung magkano ang binigay niyong pera sa kanila, ibinibigay nila sa kanilang offering bag. Ibig sabihin, 100%, hindi lang 10%, binibigay nila yung 100%. Ganun kalaki yung pananampalataya ng anak natin. Pero tayong mga magulang, nanghihinayang tayo, pera na nga ng Diyos, hindi pa natin maibigay. Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Now tell me, gaano kalaki ang pagmamahal mo sa Diyos? Kumpara sa pagmamahal mo sa asawa mo, sa anak mo, o dun sa
tinatangkilik mo, sa motor mo, sa computer mo, sa cellphone mo. Ha? Gaano kalaki yung pagmamahal mo dyan na ayaw mong mawala? Pero ang Panginoon, ang dali-dali mong i-give up. Kaya nga minsan, kahit hindi ka magsimba eh. Kaya nga minsan, kahit lagi kang late eh. Ang dali nating i-give up pang para sa Panginoon. Ha? Pero pag para sa mga mahalaga sa'yo, ayaw mong mawala. Kapatid, wala kang kapangyarihan i-withhold yan. Gusto ko ipaalala sa inyo yung rich man kanina na gumiba ng kanyang barns, ng kanyang kamalig, giniba niya ng yung maliit at nagpatayo siya ng malaki at tinimbak niya ang kanyang mga ani. At sabi niya, sa maraming taon, hindi na ako magtatrabaho. Sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpahinga ka, magsaya ka, uminom ka. Walang Diyos sa mind niya. Walang Diyos sa kanyang isipan. Anong sabi Diyos sa kanya ng Panginoon? Huy, tanga. Mangmang eh, fool. Sa Tagalog yun, tanga. Ngayong gabi, kukunin ko na ang buhay mo. Sa palagay mo, sinong makikinabang niyang mga inimbak mo? Now tell me. Sayang. That's regrets of not giving for the Lord. Samantalang naalala mo yung lad, yung bata na nagbigay ng kanyang bread at fish, 2 pieces of fish at 5 loaves of bread. Baon niya yun eh. Ha? Na para hindi siya magutom, susunod siya sa Panginoon. Baon niya yun, para sa kanya yun. Pero nanghinayang ba siya ibigay sa Panginoon? Ha? Hindi siya nanghinayang. At nung ibinigay niya sa Panginoon, anong sabi ng Bible? 4,000, 5,000 people, kasi hindi lang isang beses nangyari yun. 5,000 people ang napakain dun sa ibinigay niya. Hindi niyo ba naunawaan, kapatid, pag nagbibigay tayo para sa ministry, para sa gawain ng Panginoon, maraming nakikinabang. Pag tinago mo yan at ginamit mo yan para sa sarili mo, ikaw lang makikinabang. Pero pag pinagtapat mo yan sa Panginoon, maraming makikinabang. Ano yung kanta na kinakanta ni Hannah? Ordinary people. Ordinary people. God chooses ordinary people. Ano nga yun? Ano na? Yun. Yun. Gagamit ng Panginoon ng ordinaryong tao para sa mga tao. Bihira sa mayayamang tao sa Biblia ang ginamit ng Panginoon para sa maraming tao. Karamihang ginamit ng Panginoon sa Biblia ay yung mahihirap na tao. Karamihan sa kanyang mga apostles ay mangingisda. Mga ordinaryong tao pero nagbigay ng buhay sa Panginoon at ginamit sila ng Panginoon para maraming taong maabot ng kanilang pagtatrabaho para sa Panginoon. Tapos tayong meron, mag-aalangan pa tayo magbigay. Sabi ng kanta, pag binigay mo yan sa kamay ng Panginoon, magmumultiply yan. Pagpapalain ng Diyos yan at maraming makikinabang. Huwag natin hayaan. Nagmagsisi pa tayo. Pagdating ng panahon sana, nagbigay na ako, binigay ko, pinagtapat ko na yung para sa Panginoon. No? Kesa naman pumunta ka na lang, babalik ka na lang sa pananampalataya mo.
Oh, balik ka na lang doon sa pananampalataya mo. Yung pinanggalingan natin lahat ng pananampalataya. Hindi ka i-check, hindi mo maririnig yung ganitong mensahe. Pag dumating sa yung offering envelope, kahit magkano lang dyan. Kung magkano lang yung makuha mo sa ano mo, pipiliin mo pa yung pinakamaliit na coins. Kaya pagka mahulog mo niyan sa offering, mahaba-haba yun eh. Kaya pagbagsak nun dun sa ano, ting! Yan ang ino-offer natin. Hindi ka i-correct doon. Pero alam mo kung bakit gumaganon yung kasakritan. Tapos kakalembang, dagdagan. Dagdagan. Napansin niyo yun? Pagbigay mo, kinakalembang ng ano. Tapos kakalembang yung malaking kampana. Dagdagan. Grabe ka naman. Pero hindi, audit, walang problema ron. Hindi ka i-require magbigay ng 10%. Kung magkano lang ang kaya mong ibigay at yun ang gustong-gusto natin, yung able lang tayo. Kasi pinagpapalagay natin yung ating sarili na disable. Pero di mo ba naunawaan na in-enable tayo ng Panginoon at nilagay tayo sa kanyang gawain? Tapos panghihinayangan natin yung bigay ng tapat sa Panginoon. Now tell me, the greatest regrets that we must understand, that is the regrets of not giving for the Lord. I hope naunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. Gusto niyo pa bang tagal-tagalan ko doon? Parang ayaw niyo na, nabibili na kayo. Tama na, Pastor. Next point, please. Pasensyahan niyo na. Wala sa outline yun, pero naalala ko lang talaga eh. And this is the third thing. Sabi niyo sa verse 38. Ng ating text. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man, the Lord Jesus Christ, pertaining to himself, be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Alam mo, nakita ko niyan. Regrets of not trusting and obeying the Lord. Ulitin ko. Don't allow the things to happen in your life. Napupunta ka sa punto na magre-regrets ka. Regrets of not trusting and obeying the Lord. Sabi kanina nung memory verse ni kung sino nagsabi kanina sa Proverbs chapter 3 verse 5, si Nanay Tere. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon at huwag kang manangan sa sarili mong pangunawa. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong ginagawa, huwag mong aalisin ang Diyos sa mind mo. Consider God in all your ways. Anumang plano mo, anumang gagawin mo, anumang pupuntahan mo, anumang gagawin ng kamay mo, anumang sasabihin mo, anuman ang plano mo sa buhay, acknowledge God in your plan. And then sabi ng Panginoon, and He shall direct thy path. Siya ang magbibigay sa iyo ng direksyon, tamang direksyon para makarating ka sa gusto mong puntahan. That's why we better trust God with all our hearts, with all our mind, with all our might. Trust in the Lord with all thy might. And never lean not unto thine own understanding. No? Trusting God and obeying God is very, very important.
No? Pag narinig na natin yung salita ng Diyos, paniwalaan na natin. You better trust His word. That's faith. Because faith is taking God at His words. Then if you do believe that, obey it. Sundin mo na. Kaysa pagbulayan mo pa, totoo kaya yung sinasabi ni Pastor. Pagbulayan mo kasi, pagka mayroong kang doubt sa salita ng Diyos, pagbulayan mo, i-meditate mo sa bahay. Sabi na, thou shall meditate therein day and night. Para mawala yung doubt mo, you better trust God in His word. Amen. Tingnan mo mabuti. Si Solomon may sinabi patungkol sa trust. Proverbs chapter 1, a familiar passage in the book of Proverbs. No, umpisa natin sa verse 23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. It is God that's revealed His word to us. You better trust Him. No? Pero itong sabi niya, because I have called and ye refused. I have stretched out my hand and no man regarded. Siya'y tumatawag, tinatawag ka ng Panginoon, pinapaalalahanan ka ng Panginoon, pero tinatanggihan mo. Nineneglect mo. Inaabot ka ng kamay ng Diyos, but you don't regard it. No man regard it. Hindi mo pinapahalagahan yung pag-abot ng Diyos sa'yo. But ye have set up not all my counsel. Instead, binaliwala mo talaga lahat ng salita ng Diyos, and would none of my reproof, kahit yung correction ng Diyos, paulit-ulit mong nalilinig mula sa pulpitong ito, pero hindi ka pa rin naniniwala. Anong sabi ng Panginoon? Ayaw mong maniwala? Then, sabi niya, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Tatawanan din kita. Darating ang panahon, ikaw naman ang tatawanan ko. At pag dumating na sa iyo yung takot, bahala ka sa buhay mo. Sabi niya, when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Alam mo ba yung desolation? Grabe yan. Mas grabe pa yan sa distraction. Ginamit yan sa Book of Revelation pagdating sa Great Tribulation, yung desolation. No? Pag nandun ka na sa punto na yun, ang gagawin mo, nandun ka na. Tulad ng mga Israelites, pag nandun na sila sa kanilang oppression. Sabi ng Biblia, then shall they call upon me. Tatawag na sila sa akin, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Hahanapin nila ako ng maaga. Mas maaga pa sila sa alas 4, pero hindi nila ako matatagpuan. For they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel, that despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. Yun ang karapat dapat nilang tanggapin. Grabing kalungkutan. Yung kanyang mga bagay na hindi niya inaasahang mangyayari sa kanya, yun ang mangyayari sa kanya. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But this is the encouragement of Solomon. But whosoever hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Gusto naman natin yun, yung payapang buhay. Yung takot lapitan ng dyablo. Gusto natin yun. Pero sa ginagawa natin, iniimbita natin palagi ang dyablo. Bakit? Hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa salita ng Panginoon.
hindi tayo sumusunod sa salita ng Panginoon. I hope you're listening. And by the way, you cannot obey whom you do not trust. Hindi mo susundin yung persona na hindi mo pinagtitiwalaan. Kaya ka hindi sumusunod dahil wala kang pagtitiwala. I hope you're listening. Kaya hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon. Baka paulit-ulit mong naririnig dahil wala ka pa ring tiwala sa Diyos. You need to be saved. Get saved tonight and trust the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen. This is one of the best example in the book of Luke na hindi nagtiwala sa salita ng Panginoon. In Luke chapter 5, here is Peter sa Luke chapter 5. Starting in verse 1 down to verse number 11. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, si Simon Peter ito, sabi niya kay Simon Peter, yung medyo nakalayo sila, kasi naglilinis na sila ng naglilinis na sila ng lambat, wala silang nahuli. Now when we had left speaking, he said unto him, unto Simon, launch out the deep and let down your nets for a draught. Ito yung command ng Panginoon sa kanila. No? Sabi ni Simon, sa verse 5, sabi ni Peter, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nangisda na po kami magdamag at wala kaming nahuli. Marahil kabilugan ng buwan nung araw na yon. Nung panahon na yon. No? Nevertheless, ito ang pasubali ni Simon Peter. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, I will let down the net. Susunod ako, ililay down ko ang aking net. Ano? Tingnan mo mabuti. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Yung kanilang net ay napunit. Sumunod ba si Peter? Yan yung regrets ni Peter. Sumunod din lang siya, pero partial obedient pa. Ang sabi ng Panginoon, launch out the nets. Yung maraming nets. Kasi alam ng Diyos, maraming isda ang mauhuli nila. Si Peter sumunod niya, naniwala sa salita ng Panginoon. Sabi niya, I will let down the net. Isang net lang ang hinulog niya. Kaya nagkapunit-punit yung kanilang net. Sayang yung mga isdang nahuli nila. That's why partial obedience is always disobedience. Kung susunod rin lang tayo sa Panginoon, sumunod na tayo ng buong puso natin, ng buong kaisipan natin, ng buong kalakasan natin. Huwag tayong susunod sa mga bagay na gusto lang nating sundin dahil maalwan sa atin. It takes sacrifice to follow Jesus. Regrets of not obeying and trusting the Lord.
I hope the message is clear. Is the message is clear? The greatest regrets that we should understand. You better understand this message tonight. Kasi pagkatapos nito, regrets na ang ma-encounter mo later on. At least, napaalalahanan kita before you regrets later on. You better believe this before it's too late. The greatest regrets that we should understand, regrets of not what? Serving the Lord from the start. Regrets of not what? Giving for the Lord. Regrets of what? Not trusting and obeying the Lord. It is always better to trust, obey, and serve the Lord than to regrets of missing the opportunity to give your best for Him. Ulitin ko. It is always better to trust, obey, and serve the Lord than to regrets of missing the opportunity to give your best for Him. I hope the message is clear this evening. Is the message is clear? The greatest regrets that we need to understand. Maliwanag po ba ang mensahe? Maliwanag po ba? Kung hindi maliwanag, uulitin ko ulit sa pasimula. Mula kaninang umaga. Maliwanag po ba? Ayun, gusto, hindi pa kayo takutin eh. Na? I hope maliwanag ang salita ng Diyos. I hope I'm preaching you the Word of God. Salita ng Diyos, ang tinuturo ko po sa inyo, ang pinipreach ko sa inyo ay salita ng Diyos. We ought to trust the Lord. It takes faith. And faith is trusting God, taking God at His word. We better believe Him before it's too late. Tayong pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos. Sa natapos po namin paghahayag ng iyong mga banal. Thank you so much for the message. I pray na patuloy mo po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat isang nakapakinig. Salamat po sa katapatan mo po sa amin. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawarin po kami sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bahagi man tayo, kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan yung ating kinatatayuan, lumapit tayo sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon. Why don't you come, kneel down, let's lean down, and let's talk to God.